Yung now number 1, sino yung tapos na? NAO number 1. O, dapat tapos nyo na to. Kasi bakit? Again, yung pag hindi mo kasi ito tinapos NAO number 1, hindi ka makakaproceed dito. ABC rule, face to face. Sa totoo lang, pinattern ng video na to, hindi para sabog siyang panoorin. Pinattern to, I'm doing network marketing for 20 years na. I have created more than 100 millionaires sa global. Downline ko ang halos lahat ng yumaman na taga-people. Isa ako sa pinakamagaling mag-duplicate, hindi sa pagbubuhat ng bangko. Kasi nag-network ako hanggang 2016 lang. 2017, 18, 19, 20, hiatus ako. Pero hiatus ako, nag-500,000 to 1 million ako sa buwan. Ibig sabihin, nagawa ko siya ng tama 2006 hanggang 2016. Well duplicated ako. Ibig sabihin, yung tinuro ko, effective, na kahit na wala ako, tuloy-tuloy yung network ko. Kaya wala kayong ibang kailangan na gagawin, sundan lang to. Kasi yung tinuturo ko noong 2006, yun din ang tinuturo ko ngayon. Mas pinaganda. In-enhance lang. Kaya nasa na dito, makikita nyo bakit may NAO number 1. You really need to watch this and to write so that when you prospect, nakakagawa ka ng scenarios. Kasi ang pagpaprospecting kasi, pag wala ka kasi binigay na problema, hindi may mapaprospect. Pag hindi wala kang binigay na problema, hindi may mai-invite. Bakit siya po? Parang ganito. Ano bang sinigay na parang? Yung Project Hail Mary. No? Yung natin na dali, Project Hail Mary. Uy, manood kayo yung Project Hail Mary, ang ganda. Yun lang ang sinabi ko. Manood kayo, eh. Yun lang. Di ba? Kasi wala ka naman ang binigay na something na to steer the curiosity. Uy, grabe yung ganda yung Project Hail Mary, ganito, ganyan, yan, nangyari, tapos yung video ganito, tapos ganito. Tapos promise, half of your life mawawala pag di ka nanood. Half of your life pa rin mawawala pag di ka nanood. So pag gaganon ka, may chance ang manood. Yes. Yes, because you have given something, a reason para manood siya. So, pag ikaw, nagpa-prospecting ka, nag-i-invite ka, nang sinabi mo lang, invite ka, may papakita ko sa iyong negosyo, ang boring mo naman. Wala kang kini-create na problema. You know, in any business, kaya ng mga negosyong nagsasucess sila, kasi may problema silang kini-create. Tinan mo ang gas ngayon, putok na putok. Kasi laki ng problema sa gas eh, di ba? Kaya putok na putok ang gasolina ngayon. So when you're business, wala kang kini-create na problema. Walang matatangkilik na negosyo mo. So kailangan magaling ka mag-create ng problema. Paano ka mag-create ng problema? Mag-aral ka ng video na to. Kailangan mo aralin to. NAO1, kailangan tapusin mo. Kasi pag napanood mo, may makukuha kang idea, okay, kailangan ko to. Tapos ang sunod dito, ABC rule face to face. 17 minutes to. Ito yung sunod na kailangan ng tamang downline. Kasi pag nag-prospecting na siya, pag may dalang prospect, may papakilala niya na maayos. May kukonect niya. In-explain namin ito dito lahat. ABC. Ang sunod dito, ABC rule online. Paano naman mag-create ng GC, ABC rule online, para magpapakilala na. Sunod, the art of prospecting. Ang ganda nito, Francis Miguel. Hindi ko kasi ito marinak eh. Siya lang talaga nakakagawa nito eh. It's, galing pa itong i-global, Sir Francis ng Boys of God. Sino na nakapanood na nito? 8 minutes and 46 seconds. Oh. Diba? Mahirap mag-prospecting kasi hindi ka nag-aaral. Diba? Pero when you study and you give time, parang ganito. Ang pagdudoktor, madaling mahirap. Mahirap kasi hindi naman tayo nag-aaral. Pero kung mag-aaral tayo, magbabasa tayo ng libro, may professor tayo, madaling mahirap. Magiging madali. So same thing din dito. Lifeblood natin prospecting. May video na ng prospecting. Bakit di pa natin pinapanood? Nakita niyo ba dyan si Miley? Mas, kapalik ka nag-shoot doon, yung in-between rails, saka yung trend. Shoot yung takong mo, nakakita. Diba? Imagine mo, naghanap pa talaga ako ng video ng magaling mag-discuss ng prospecting, tapos di pinapanood. Naghanap talaga ako nito. Sabi ko, maghanap ako yung pinakamagaling mag-discuss ng prospecting. Yeah? Team Global na to. Mabuhay pa Sir Francis. Ako na lang. Lahat ngingitian mo eh. Paano mamasok ko? Tinuro Sabi ko ni dito. Space video, di ba? Ako yata yung pinakamatagal eh.
Oh, peace be with you daw, simbahan. Peace be with you, peace be with you. Yung makikitiya sa'yo, prospect mo na, lalapitan mo na, kakausapin mo na. Diba? Tama? Yes. Prospecting, ang ano dito, huwag ka mag-i-invite. Ang goal dito, makapag-present ka, 3 to 5 presentation every day. Ikaw baguhan ka, okay lang, di ba ito problema? Ito, dapat, ito na yung stage nyo. Kasi bakit? Nakatatlong NAO na kayo sa akin, nakapag-centering na kayo, 1 month ka na, dapat marunong ka na mag-AI ka. Ibig sabihin, parang kami dati, Monday to Friday, nagpipresent kami 3 to 5 presentation. May mga nag-join na dyan, may mga nag-iisip pa. Tapos mag-Saturday, dinadala namin. Centering. So halimbawa, kung nakaka 5 presentation times 5 days, ilan yun? 25. Lahat ng tong 25, kinolset namin pag Sabado. Kung ang sumipot lang 20%, ilan pa rin ang dumating? 5. 5. Good or bad business? Good. Ang nangyari kasi sa iba, Monday to Friday, nag-invite, tumunganga, nag-invite Sabado. Nung na-Indian, wala. Tama? Ang sikreto sa negosyong to, huwag ka mag-invite. Mag-present ka. Para ikaw, maguhang ka, mag-invite ka naman. Ganun lang yun. Pero kanyang 1 month na, dapat, everyday, nagpipresent kayo. Kasi pinipresent mo, ginugolset pa na mag-join. Ginugolset, halimbawa, hindi pa nag-join, o kinabukasan, sasabihin mo sa kanya, pagkita ulit tayo, tuturuan na kita. O di nagkaroon ng concern. Pag naramdaman ng tao may concern ka, sasali hindi. Sali. Sasali. Again, papasok na dyan yung heart, leadership. Naparamdam mo na tutulungan mo siya. Naparamdam mo na may plano ka sa kanya. Naparamdam mo na hindi lang direct referral ang habol mo. Yes. So, pagpapakita, tinuruan mo, mas may chance na mag-join, pwede na magdala ng kausap, kinabukasan, nagbigay na ng kausap, lumalalim ba yung umbrella mo? Yes. Lumalalim. Kaya lang naman mababaw yung umbrella, di ba? Kasi after na itong kausapin, hindi na naghingi ng kausap. Walang plano, kaya mababaw. Pero kung itong mga kausap mo, hindi mo na rin ang kausap, turuan mo, i-training mo, magkita kayo ulit. Remember, in global, dumating sa time, ang galing mo na makusakal. Hindi ka kasi pwede mag-rely lang sa warm market mo eh. Pag magre-rely ka lang kasi sa warm market mo, mauubusan ka. Ang may negosyo bang nag-rely lang sa warm market? Halimbawa, itong coffee shop na to, bawal ang hindi kakilala ni Len in Denver. Diba? Pwede ba yun? Halimbawa, yung computer shop nyo, bawal bumili ang hindi nyo kakilala. Pwede kaya yun? Hindi. Gago ka ba? Diba? Itong travel and tours, bawal ang hindi kakilala, hindi friends. Hindi. Ang negosyo for everyone. Kaya kailangan, gumaling ka mamusakal. So dumating sa time, ang galing-galing ko na mamusakal, yung mga sinabi ni Sir Francis to, puro siya mamusakal. Yung nakasabay sa ATM na pila, tuwang dati, naiinis siya pag mahaba ang pila. Ngayon, tuwa-tuwa na siya pag mahaba ang pila, kasi ang dami niyang kakausapin. Diba dati, pag mapipila ka, magabayad ka ng kuryente tubig, naiinis ka pag mahaba ang pila. Ngayon, pag networker ka, tuwa ka na, yes, ang haba, di ba? Nakausapin mo na sa unahan, nakausapin mo na sa likod, direct-to-tip mo. Ay, kamusta? Saan ka na? Anong ginagawa mo ngayon? Mauubusan ka ng kausap? Hindi ka mauubusan. Kausapin mo, kakaibiganin mo, may prospect ka, dalhin mo dito, presentan mo, kung hindi sumali, okay lang, gumaling ka. Di paano mo interesado? Yes. Gawin mo araw-araw. Pag big day natin, pag Sunday, may Indian ka o may hakot ka? Hapon. May hakot ka. May Indian ka lang naman, kung sa invitation, ang ginagawa mo. Ngayon, pag namumusakal ka, ang kailangan dito, at nai-establish ko ang trust dati sa banding. Imagine mo, nagtsatsagaan ko sa global, ang direct referral lang, 500. Pag nag-join, 500. Kaya kami ni-apply, sabi namin natin, banding natin, gano'n pera mo dyan? 500. Pwede na yan. I-banding natin. Kasi pag binanding, makakakwentuhan, mga mindset ulit, masasabi niya yung problema niya. Kaya yung kinabukasan, nag-join. 1 accounts, 2 accounts, 3 accounts. Pero direct referral, 500. Yung puhunan na namin, nag-500 kami, 1,000. 2 bucket, isang sisig na pulutan. Ngayon, bakit dito sa Ascendra, wala kang worry? Imagine mo naman, builder, 3,500 kagad ang direct referral mo. Yes. Imagine mo, 2 builder,
3,500, 3,500, 7,000 plus isang pairing, magkano na? 8,000. Samantalang sa in-global, magkano direct pera? 100 o 1K. 1K. Oh, 1K direct referral. Tapos, magkano pairing? Pairing 8,000? Sa 12,000? Malabo yun. Baka na ano ka. Sa, dati ang pairing namin global is 1.5. Hindi ko lang sure na yun. Pero sabihin natin na 1.5 pa rin. 1,000 plus 1,000 plus 1.5, magkano yung kita? 3,500. Ha? 3,500. 1,000 yung direct referral, 1,000 direct referral, 2,000 plus 1.5, magkano yung kita? 1.8, sorry. 1.8. Ayun. 1,000 plus 1.8, magkano kita? 3,800. 3.8. Dito magkano? 8,000. 8,000. Ang pay-in dito, 12,000. Ito, konti na lang, 17,500. Kahit nga, associate na lang, 8,500. Ang direct referral, 1,700. Dalawang 1,700, 3,400. 3,400. Plus 600, 4K. 4,000. Oh. Ito, 3,800. Ascendra, 4,000. Ito, pay-in, 12,000. Ito, pay-in, 8,500. Tapos ang matindi pa nito, yung direct referral, malaki. Kaya, kung meron kang prospect na gusto mong mag-gain yung trust, pwede mong i-banding. Nakakapuhunan ka. Tandaan nyo, sa inyo, nagninegosyo pa rin tayo dito. Hindi tayo nagninegosyo traditional. Pero dapat, ang mindset nyo, negosyante ka. Yes. Ibig sabihin ng negosyante ka, may mga types na tatayaan mo talaga, lalo ang potential. Hindi ka pwedeng kuripot. Hindi. Kung syempre, kung walang potential, hindi kape lang. May present ka. Pero kung alam mo potential, tataya ka. Because you're gaining the trust eh. Diba? Naintindihan nyo? Yes. Tapos ito, 3 ways how to invite. Sino na napanood na to? 3 ways how to invite. Yan, saglit lang yan. Hmm? Saglit lang yan. Andito na yun, 3 ways how to invite. So, kung ang gagawin mo lang is yung alam mo at yung nakasanayan mo lang, malamang hindi yun effective. Kasi, yung alam mo yun eh. Hindi ba pwedeng yung alam ni mentor? Yung alam ni FP? Yung alam ng mas magaling? Tama? Hindi. Parang ano yan eh. Pag ikaw, nag-self-experiment ka ng gamot, di ba mas tumatagal yung sakit mo? Tama hindi? Tama. Anong shortcut? Punta ka ng doktor. Punta ka ng doktor. Hindi tapos ang problema mo. Tama hindi? Nag-self-experiment ka, hindi tumatagal. O punta ka ng doktor, dumadali. Parang ito Cassandra. Binibigay na lahat. Kung ikaw nag-self-experiment ka, tumatagal yung resulta mo. Yes. Tama hindi? Tama. Pero kung susundan mo yung tinuturo, aaralin mo yung dapat aralin, bibilis ka o mabagal? Sorry. Oh. Andito din yung The Secret. Nagagandang ba kayo dito sa mga sinesend ko, yung The Secret? Mas maintindihan nyo ito, mapapanoorin nyo ito. Kaso, video number 7 pa to. Hindi ka pwede mag-skip. Ginawa ko talaga to para sa newbie na after nito, basic networker ka na. Actually, hindi ka basic networker. Malalim ka ng networker. Yes. So ano dito, Rai? Sisimulan na ba mamaya? Magsasend na rin ako ng updated list. Napakaswerte nyo nga kasi maliban sa may modules tayo, hands-on pa ako sa inyo. May iba kasi hindi talaga ako nakaka-hands-on kasi hindi naman kayo magkakasama. For example, yung mga nasa ibang bansa, lamang yung may face-to-face. Kasi pag may face-to-face, nakakapagkwentuhan tayo, tama? Ikaw, sir, pinatutunan ka ba? Pinatutunan ka? Kaya dapat ang prospect nyo never ending. Lahat ng makita nyo dapat prospect. Ang problema kasi sa iba, nasa-shutdown ang utak kapag lumalabas. Dapat hindi. Dapat maglalabas ka, meron kang yung parang naka-hustle mode ka na. Yung parang pag nakagising mo, hustle mode ka na. Lahat ng makita mo, prospectin mo. Ako dumating sa time, naka-on lagi ang mindset ko.
Pati na lang pagpapamassage, pati na lang ano, hindi na ako nakakapagpahinga, pati na lang yung nagmamassage, pinoprospect ko na, kamusta ka te, magagal ka na rito, maganda kinikita mo, at talaga maliit, pati may makita ka negosyo na ano, kung tangin na dati, hindi na ako nakakapagpahinga, magpapamassage na, pati na lang yung massage, record ko pa eh. So, wala akong patawad talaga, nagka-on talaga ako lagi, you know, pag ginagawa ko, kaya ang bilis ko talaga, ang bilis ko kumita, ang bilis ko yumaman, ang bilis ko nakuha ang pangarap ko. 9 years, imagine mo, 9 years, magpatayo ko ng bahay. Okay. Kahit siguro yung ano, kumikita ng ano, 9 years. Parang malabo makapagpatayo ng bahay na ano, na cash. Tapos may mga sasakyan pa. Tapos nakakabili yung mga ganito, di ba? May mga lang ulit na suot to. Alam mo, may belt ako 35,000, may ko lang ulit na suot. May belt ako 80,000, may Hermes, hindi ko nasusuot. Sabi niya nga, wow, ang ganda ng belt, sabi ko. Sinabi ka na bilang kita, sabi mo, ayaw mo man. You get it? Yes. So, you know, yung kay Sir Francis, napakaganda nun, para nakakapagpusakal kayo lagi. Dapat paglabas nyo, switch on na kayo. Pag may nakita kang potential, lapitan mo na. Pag may nakita kang ano, kausapin mo na. Hindi pwede yung nagdadalawang isip ka, kakausapin ko hindi, hindi. Dapat kumbinsido ka, pag may nakita ka, kausapin mo na. Kausapin mo. Pag nagdududa ka, kausapin mo. Gano'n lang yun. May nakita ka, parang dalawang isip ka, yan ang sign, pas kausapin mo. Yes. Di ba, minsan meron kang gano'n? Paprospecting ko hindi, lalapitan ko hindi. Pag nag-isip ka na ng ganyan, lapitan mo. Yan ang sign, lapitan mo. Ibig sabihin, kailangan ma-develop mo pa yung courage mo. Yes. Kaya nga sabi ko kanina, dumating sa time, basta humihinga. Nire-recruit ka, basta humihinga. Paglabas pa lang ng office, may nakita ko, uy, kamusta ka na, Fabrik? Saan ka na nga ngayon? Hindi ko makilala. Ano na nga name mo? Sorry, akala ko ikaw yung kaibigan ko. Sorry. Pero, saan ka ba ngayon? Anong ginagawa ko ngayon? Ayun na, kuha na ng number. Naging lifeblood ko ang networking. Ang lifeblood kasi natin, prospecting invitation. Pag hindi mo yan minahal, hindi kaya yaman dito. Dapat kailangan mahalin mo ang prospecting invitation. Mahalin mo yan. Paglabas mo lahat. Kaya makita nyo, kung makikita nyo, napaka-friendly namin. Kahit sino, madali kaming bagayan. Ako, ang laki na kinikita ko, pero madali akong bagayan. Hindi ako mahirap pakisamahan. Ang ibang tao, kung na ng konti, parang hirap na kaputi, di ba? Parang hirap na Hindi na kausapin. mapansin. Pero kami, na-develop namin yung madali kaming approachable kami. Madali kami. Kasi gusto namin, prospecting kami, madali namin din na makuha. Kaya papanelos na si Mentro Julian, nagpapanelos, nire-recruit niya na yung papanelos. Nakausap mo nga. Nakikinig ka? Yung product ko, sige na, pabalik ko na yun dito, andar na ako ng Pure Harmony, tapos yung Marley. Ganun lang. Ikaw kasi, pag ang prospect mo, warm market lang, wala, hindi kayayaman dito. Dapat dito, hindi ka basic networker, dapat dito, professional networker ka. Yes. At yung module na binigay natin, pang professional networker yun. Yung tinuturo ni Sir Jurgen, pang basic networker lang yun. Anong gusto mo? Basic o professional? Professional. So pag professional networker ka, ibig sabihin, kahit sino yung nakikita mo, kaya mo kausapin. Dumating sa time na yung after ng Bagyong Remain, pinasok yung lahat ng drugstore. Yung lahat ng drugstore lang, kaya may mga networking dito. May isa magpipay-in siya, JC Martin, yung dating pinanggalingan ni Sir Denver. Hindi ba siya nakakapay-in? Pinigilan ko, sabi ko, ma'am, ba't yung makita ko mas maganda pa dito sa JC Martin, titingnan mo ba? Huwag mo munang ibayad. Baka mas maganda to, ikaw di maginayang ka. So dapat yung mukha mo sumasabay doon sa sinasabi mo. Na-recruit ko yun. Nung na-recruit ko siya, lahat ng upline niya, naging downline niya. Tapos galit na galit sa akin yung upline. Kasi, di ba, taga-Manila yung upline eh. Ang matindi nun, siya yung naging dahilan bakit nagkaroon ng global NADA. Yeah. Kasi yung titok niya, na-recruit namin, yung titok niya, close friend yung sa pinakamayaman sa NADA. Yun yung nag-BCO doon. Boom! Yung 10 encodings per month, naging 10 encodings per week, naging 10 encodings per day. Dahil lang sa decision ko na lahat ng makita ko, re-recruit ko. Basta buhay! Basta huminga!
Dati nung bago-baguhan pa ako, hindi ko pa alam kung sinong re-recruitin. Minsan may diferensya pa ng ulo. So hindi mo na kailangan baliwin kasi dati nang baliw eh. Paano ba babaliwin? Di ba? Hindi mo na kailangan baliwin kasi dati nang baliw. At you know, doon ako gumaling, doon ako nag-grow. Lahat, Friendster, nakapag-recruit ako dyan. Magdi-dentist siya. Pero isa naman, na-recruit ko. Friendster, na-recruit ko sa Friendster. Facebook, marami ko na-recruit. Food court, marami ko na-recruit dyan. Tinatabihan lang yan, kinakausap. Endless ang possibilities. No, endless ang possibilities. Limited lang yan kung limited ka. Yes. Diba? Parang ano yan, ang doktor, pag hindi niya ginalingan na pagmamarket niya, di ba limited din ang market niya? So kailangan niya rin galingan. Diba? Pag ginalingan ng doktor, hahanapin siya ng tao, hindi. Hanapin. Magre-recommend. Parang ano, parang kami. Ako ngayon, di na ako nagre-recruit. Tao nang lumalapit. Mag-post lang ako, tao ang lalapit. Di ba? Si James siya lumapit. Naggawa na kasi ako ng pangalan ko eh. So ngayon, kung wala ka pang pangalan, hindi gagawa ka ng pangalan. Gawa ka muna ng pangalan. Gawa ka ng pangalan. Ibig sabihin, pag sinabing Rai, uy, magaling yan. Hindi niya magsalita, ang gwapo po. Ganyan, di ba? Pag sinabing Angelica and ano talaga pangalan mo? May. May. Ay, magaling yan, maganda pa. Di ba? Oh, si Henry, tama? Harry. Earl. Ay, layo ah. Di ano, testing lang yan, nakikinig ka. Earl, magaling yan. Gagawa ka muna ng pangalan. Gagawa ka muna ng... So, paano kung gagawa ng pangalan mo? Doon na papasok yung NAO. Doon na papasok yung mga trainings natin. Kasi makikita. Ang chismis, kumakalat yan. Ay, si Ray, ang galing niya mag-present. Napresentan ako niyan. Chismis yan, kakalat. Ay, si Ray, boring mag-present. Nakakantok. Chismis din yan. Kaya, dapat importante bang aralan yung negosyo natin. Kasi kaya nag-present ka, kakalat na chismis. Dapat yung chismis na kumakalat, maganda. Diba? Ang galing-galing niya na nag-present niya. Grabe, napabilig na ako niyan. Dati negative ako, bigla ako naging positive. Diba? Tama? So ano, aaralin ng modules, hindi? Aralin. Aralin mo. Aralin mo. Naka-design yun para maging millionaires club ka. Yes. Naka-design yun para maging magaling kang networker. Hindi yan din-design. Sa tingin mo, nilagay. Di ba? Sa tingin mo, nilagay lang yan dyan para ilagay lang. Trip-trip lang. Trip lang, di ba? Ay, ito trip ko itong ano, ito yung gusto ko, tapos isusunod ko ito. Kailangan mauna yung kay Marlon kahapon, nauna yung skills, hindi, dapat nauna yung mindset. Sa NAO talaga, nauna talaga ang attitude, nahuhuli ang skills. Dalawa yan talaga, hinuhuli ang skills. So ito, bago tayo matapos, okay lang? May pag-uusapan tayo? Yes. Bago tayo matapos, para sulit. So usually, yung NAO natin, ang pinag-uusapan natin doon is fear, doubt, programming, mindsetting, why, yung why, 1, 2, 3, 4, so on and so forth. Pinag-uusapan natin yung 4 quadrants. Tama? Ngayon, ito pag-uusapan natin, yung second part to ng NAO. Okay, bihira ito mapag-usapan kasi hindi na umaabot. Kasi karamihan, kapag may first timer, ito talagang tinatapik. Ang NAO talaga na fear and doubt, yung why, yung ESBI, yung mind reprogramming, yun yung pang first part. But yung second part natin, di ba, madali magbayad, madali mag-join, aware ka na, alam mo na kailangan na gawin to para yumaman, correct? So we need to do this. Ang tanong, ano ang kailangan mong gawin na adjustment para mabilis kang kumita? Kasi hindi naman mag-a-adjust sa'yo si Ascendra. Ikaw yung mag-a-adjust. Kasi pag hindi ka nag-adjust, hindi ka kikita. So ano yung mga dapat mong i-adjust? Number 1 is A, attitude. So yung attitude natin, pag tinignan mo ang attitude, this is very important kasi kung susundan mo sa alphabet, A is 1, T is 20, I is 9, 20, 21, 4, 5. Pag plus mo to, 100% to. Mas importante ang attitude sa skills. Kaya nga, halimbawa, yung sinabi ko, eto yung pag-aralan.
Kapag hindi mo pinag-aralan, isa lang ibig sabihin, may problema ka sa attitude. Yung problema sa attitude na yon, number one, na downfall ng mga networker, no, is being acne. Ano yung ibig sabihin ng acne? Alam ko na yan. Kapag ikaw, pumasok sa isip mo, na nag-member ka ng Cassandra, wala ka pa nga resulta, na hindi ka pa nga member ng Billionaires Club, wala ka pa nga grupo, pero pumapasok sa isip mo, para-parehas lang ang sinasabi, alam ko na yan ang magiging downfall ng isang distributor. Kasi ang kumikita dito ng malaki, kailangan empty cup ka. Basong walang laman. Kasi kapag basong walang laman, nilagyan ng tubig, swak hindi. Pero kapag puno, tapos lalagyan pa, tuturuan pa, matuturuan, hindi. Hindi na matuturuan. Kasi feeling niya alam niya na lahat. So, aapaw. So, kapag umapaw, hindi matututo. Tama hindi? Tama. Kasi feeling niya, alam niya na. So, dapat ang mindset, napansin niyo kahapon, matenda ko kay Boy Lada. Mas magaling ako sa kanya. Mas veterano ako. 20 years na ako nag-network. Pero naupo ako. Naupo ako, nakinig ako. Hoping na makahanap ako na matutunan ko. Dapat yun lagi ang attitude. Hindi pwede, alam ko na yan. Kaya nga kami, malayo ang nararating namin. Kasi kahit na ito na yung result namin, we can still sit down, magsulat, makinig, because yun ang nagdala sa amin kung nasaan kami ngayon. Ladies and gentlemen, kahit executive ka pa, kahit naiintindihan mo yung mind reprogramming, kahit naiintindihan mo na yung kagandahan ng negosyo natin, kahit naiintindihan mo na networking ang pinakamaganda, kung may mali sa attitude mo, hindi ka dito yayaman. Ang attitude dito is good learning and listening attitude. Bad attitude is like a flat tire. Hindi ka makakarating kahit na nasaan ka. Talo ka pa ni Nick Vujicic. Walang kamay, walang paa, pero nakakapaglangoy. Walang kamay. Kilala yung si Nick Vujicic? Yung walang kamay, walang paa, pero may anak, may asawang maganda, mayaman, magaling magsalita, pero walang kamay, walang paa. Tapos ikaw may kamay-kamay, paa ka, hindi ka marunong magsalita. Anong klase ka? Tama hindi? Pakita mo si Nick Vujicic, pag nakita mo talaga, siya nagjo-joke nito yung isang paa niya na, parang drumstick. Di ba? Parang drumstick kasi, nag-drum siya nag-drums niya yung paa niya. Oh, mas magaling pa pala sa si Nick Vujicic. Sa madalang iba, kompleto ka. Talo ka pa ng PWD. Saan ka nagkamali? Attitude. Feeling know it all. Ayaw na makinig, ayaw na mag-aral, ayaw na mag-back to basic. Porket nandiyan naman si apply. Hindi. Negosyo mo to eh. Hindi to negosyo ng apply mo. Ang apply mo, guide mo lang. Pero ikaw pa rin dapat ang mag-aaral. Tama? Kasi, before you earn, you must first learn. Subukan mo, mag-apply ka trabaho, corporate. Hindi mo inaral. May trabaho ka ba bukas? Corporate ko, di ba? Corporate. Pagpasok mo, anong gagawin ko? May trabaho ka ba bukas? Wala na. Ano kailangan mong gawin muna? Learn. Kapag wala kang foundation, bahay na walang foundation, tumba hindi. Tumba. Ihigan lang ng aso. Tumba yan eh. Tama? So, ibig sabihin, kailangan pundasyon muna. Mag-aral. Kasi para magkaroon ko ng 3C. Ano yung 3C? Competence, convince, ano yung sabihin C? Conviction. Conviction. Kailangan mo ng 3C. Competence. Ano yung competence? Maasahan. Ano yung confidence? Ano yung confidence? Alam mo yung sinasabi mo. Pag kami ba ni Mentor Juliana nagsasalita, may confidence ba? Yes. Pag kami ba nagsasalita, competent ba? Yes. Pag kami ba nagsasalita, may conviction ba? Ano yung conviction? Kapani-paniwala. Kapag wala kang conviction, hindi mag-join ng prospect. Kasi ikaw mismo nagdududa kasi sinasabi mo eh. Dito, yayaman kaya tayo? Siya mismo, duda ka eh, di ba? Wala kang conviction eh. Minsan naman, wala kang confidence. Wala confidence yung voice mo, wala confidence yung voice mo. Tapos hindi ka competent. Ibig sabihin, binigyan ka ng task, hindi ka maasahan. Bakit? Kasi hindi ka umaattend. Bakit? Kasi hindi ka nag-aaral. Bakit? Kasi hindi ka nagbabasa. In any field.
Kapag nag-aral ka, nagbasa ka, nag-review ka, ang 3 C's na to, automatic yan. Yes. Tingnan mo sa school, pag nag-aral, nagbasa, may exam, competent ba siya magsagot? Yes. Yes. Confident ba siyang sumagot? May conviction ba? Ang yabang pa nag-aral. Recitation, nag-aral. Ano yung tsura ng mga nag-aral? Ito ang yabang. Tingnan mo yung hindi nag-aral. Tatago, may recitation. Tapos parang may mga ano yung gano'n. Gano'n. Kaya pamitingin. Kasi walang alam eh. So pag network, milyon-milyon na pinag-uusapan natin. Mag-aral ka. Pag di mo pinag-aralan, wala ka talaga makukuha dito. Wala ka mararating dito. Para kang ano, gusto mo ng sweldong pang-interior designer, pero ang ginagawa mo lang, kaya mong gawin, mas worse labor na. Pang 450 ka lang per day. Pero ang gusto mong sweldo, pang engineer. Eh wala kang alam eh. Tama? Wala kang alam. So kailangan mag-aral. Para maging competent, confident, may conviction. Sabihin niyang pyramid, hindi mo na masagot. Di ba yung pyramid yan? Kasi yung ganito yan. O, yung pyramid yan, di ba ganyan pyramid? Oo nga, no? Oo nga, no? Pyramid. Apply pyramid yung pala tayo. Ba't di mo sinabi? Putang ina, ikaw pa yung galit, di ba? Kasi pyramid pala tayo. Eh, hindi ka umatin. Eh, hindi ka nag-aaral. Eh, sinagot na to sa NAO. Sinagot na to sa libro. Kung nagbabasa ka ng libro, ano yung network marketing. Sinagot na to ni Georgian. Oy, wala ka may sagot. Kasi bakit? Mayabang ka kasi. Kasi bakit? Mataas yung pride. Chicken. Sabi nga, ang pride, hindi mo yan pwedeng kainin kasi bumubula yan eh. No? Ang pride sa puso, bumubula yan eh. Kaya hindi mo yan pwedeng kainin. Ang pride parang underwear. Kapag di mo binaba, walang mangyayari. Tama? Ang pride parang underwear. Kapag hindi mo binaba, walang mangyayari. Oh, sa mga asawa dito, kapag di mo binaba ang pride mo, para yan underwear. Walang mangyayari. Kailangan ibaba para may mangyari. So ang pride, kapag hindi binaba, walang mangyayari. Hindi pwede dito yung alam ko na yan, narinig ko na yan. Hanggat wala kang grupo, hanggat wala kang income na maganda, hindi mo pa alam. Yes. Habang hindi ka pa Millionaires Club, hindi mo pa alam. Kaya ang sagot lagi, turuan mo pa ako apply. Dapat meron kang tinatawag na seekers mindset. At may seekers mindset ka. Ito ang sinasabi ko, hindi mo ito maalala lahat eh. Dapat susulat kayo. Kasi pa nagsulat kayo, nag-video kayo, pagka-video dapat sinusulat nyo. Para pa nag-video kayo, sinulat nyo, tuturo nyo naman doon sa magiging downline nyo. Bakit? Kasi para nakakapag-practice. Kasi pag di ka nag-practice, di ka gagaling. Pag umaasa ka lang na ako magtuturo nito, kami magtuturo, di ka gagaling. Kailangan, yung natutunan mo, tinuturo ko rin sa downline mo. Tinuturo ko rin to sa mga magiging bago. Seeker's mindset, ibig sabihin, ikaw yung naghahanap, hindi yung nag-aantay. Nag-gets nyo? Yes. Oo. Pag nagagawin niya ang pyramiding, may magsabi sa akin, ay ano ba yan yung pyramiding? Ay sir, sabi ko dito pyramiding. Sabi ko legit na business to. Hindi ito yung investment na magbibigay ka ng pera na araw-araw kikita ka na wala kang ginagawa. Yun ang pyramiding. Na-explain ko. Ang pyramiding po, yung employment. Kasi ang employment, ang kumikita lang dyan, yung amo, yung mga susunod na amo, tapos ang pinakalugi, yung mga janitor. O di ba, pinaka nasa ilalim, janitor, school teacher, principal, board of director. Di ba yung board of director pinaka yung mayaman? Di ba pinaka naghihirap yung janitor? O yan ang pyramiding. Ang kumikita, yung nasa ilalim. Kasi siyempre, hindi tayo pyramid. O, ganyan. Pyramid ka. Pag ganito, may kita ka. O, pag ganito, may kita ka. Hindi kami pyramid. Inverted pyramid kami. Di ba? May naisasagot ka. Kasi bakit? Maganda yung attitude mo. Kasi bakit? Nag-a-attend ka, nagbabasa ka, nag-aaral ka. O, hindi kami pyramid. Ganito kami. O, pag ganyan, may pairing ka. Spaceship. Pag ganyan, may pairing ka. Pag ganyan, may pairing ka. O, hindi kami pyramid. Spaceship kami. Di ba? Bakit? Because yung attitude mo, you are willing to learn. Wala kang pride, wala kang ego. Yan. Dalawang klaseng attitude, pinaka-importante.
Number 1, positive mental attitude. Para maging positive ka, kailangan panoorin mo yung The Secret, yung Law of Attraction. Sino yung natapos na yun? Law of the Secret. 1 hour pala yun. Ha? 1 hour pala yun. 1 hour and 30 minutes. Alam mo ba kung gaano ko karami tinanood na beses yun? 1,000 times. 1,000 times. Hindi lang ako natapos sa The Secret, The Power. Yung sunod na The Secret, The Power. 1,000 times din. Bakit? Ayoko kasi yung kakunti ko din, negative ako. Inaagapan ko na, prophylaxis. Prophylaxis ba? So, ibig sabihin, tinuunahan ko na. So, ang attitude na pinaka-importante para mag-success ka is dapat positive ka. Nakuha nyo? Kasi walang imaman na negative eh. The more na positive ka, the more nahihiyaman ka. At ang positive na tao, sila mas binabayaran ng malaki. Kapitan ng barko, napaka-positive. Hindi pwede negative yan. Hala, nawawala tayo eh. Hindi pwede eh. Kapitan ng aeroplano, siya ang pinaka-positive, tama? Na-imagine mo, nakasakay ka ng aeroplano, yung kapitan at yung co-pilot, alam nila kung may problema. Pero yung mga sakay, hindi nila sinasabi yung problema. Tama hindi? Tama. Sila pinaka-positive. Hindi ka ilalagay dyan, ang corporate world, kapag sablay ang attitude mo, hindi ka i-hire. At ang number 1 dyan, ang pinaka-importante is positive. The more na positive ka, the more na mas mataas ang bayad sa'yo. Yung mga basketball player, yung mga leader ng basketball player, bakit sila ginagawang captain ball? Kasi sila pinaka-positive eh. Sila pinaka-leader. Kapag wala kang positivity, hindi ka pwede maging leader. Kapag may negativity ka sa katawan, hindi ka pwede maging leader. Kasi dadali mo pa ang grupo eh. Tama? Yes. Kaya nga pag bumubuo ng basketball team, ang ginagawang captain ball, yung pinaka-positive. Kasi may impluensya niya yung buong tao. Negative na yung tao, pero siya positive, may impluensya niya. Subukan mo ang captain ball, negative. Subukan mo ang captain ball, kapag hindi problema, reklamo. Wala mangyayari, correct? Yes. So positive, mental, attitude. Sunod, na pinaka-importante sa attitude, abundance. Yung abundance, tinuturo natin yun sa leadership training sa Universal Law. Konting recap lang, hindi mo pwedeng sabihin na mahirap, no? Mahirap, tawag dito, hindi pwede ditong scarcity ka. Ano yung scarcity? Ano yung poverty? Yung feeling niya wala naman i-recruit. Yung feeling niya, porket tumanggi yung 50 prospect, wala na siya ibang prospect. 3 buwan, isang downline, nag-quit pa. Na-imagine mo yung 3 buwan, isa lang yung downline. Tapos inalagaan mo ng grabe, tapos after that, nag-quit pa. Lalo na nag-quit siya, pati ikaw, negative ka na rin, di ba? Isa na nga lang ang downline mo, after 3 months, nag-quit pa. Oh. Kasi bakit? Poverty ka eh, hindi ka abundance eh. Pag sinabing abundance, alam mo, marami ang darating. There are so many fish in the sea. Tignan mo, since noon hanggang ngayon, ang isda sa karagatan, nauubos hindi. Hindi. Because God made the world abundant. Tama hindi? Yeah. So, if God made the world abundant, and nauna lang ginawa ang pagkain ng ibon bago ang ibon, hindi naman nauna ginawa ang ibon. May nakita ng ibon na namatay, nangingisay dahil sa gutom. Hindi nakita ng ibon. Nahulog yung ibon, nangingisay dahil sa gutom. Di ba? Wala. Ang ibon, pag pinamanak yan, ginawa na yung pagkain niya. Tama hindi? Tama. Tama hindi? Ginawa ang ibon, ginawa ng pagkain niya. Para tayo sa Ascendra, Ascendra Sprite. Bago ka pa nag-join, nakapila ng mga mag-join sa'yo. Hahanapin mo na lang. Kailangan mo hanapin. Hindi ka rin yayaman yung ano. Nagpipray ka kay God, God, Lord, sana bigyan niyo naman ako ng alas. God, bigyan niyo naman ako ng agila. Nagre-recruit ka ba? Hindi. Di ba? Paano ka bibigyan ng agila, hindi ka naman nagre-recruit. Paano ka bibigyan ng alas, hindi ka naman naghahanap. Tama hindi? Tama. Gusto mo magkaroon ng maraming downline, wala ka naman na ginagawa. Gusto ko manalo sa loto, pray ka na pray. Lord, sana manalo ako sa loto, sana manalo ako sa loto. Tumaya ka ba? Hindi. Pero sana manalo ako sa loto, sana manalo. Hindi ka mananalo kasi hindi ka naman tumataya. Gusto mo ng alas, hindi ka naman nagre-recruit. Ano yan, nag-aantay ka, mahulog sa bubong? Bak. Ay, ayan na yung sugo. Di ba, ayan na yung magpapa. Mariners Club sa akin.
Kantay ka lang sa bahay mo. Or may kumando, tao po, o ayan na yung sugo, ayan na yung magpapamillionaires club. Hindi. Hahanapin mo. Magre-recruit ka, mag-effort ka. Hindi pwede 2 hours per day, hindi pwede 4 hours per day. Kung gusto mo yung kinita namin, sino dito yung gusto? Yung kinita ni Joseph Lim, 10 million isang buwan. Sino yung gusto? 10 million isang buwan. Pwede gawin mo itong ano? Gawin mo itong parang oxygen mo. Gawin mo yung ginawa namin. 18 hours to 20 hours na mag-network per day. Hindi siya kaya gawin ng lahat. Kaya nga yung income na gano'n, hindi rin para sa lahat. Tingnan mo si Joseph, siguro, kahit hindi na siya gumalaw, buhay na yung anak niya. Sa dami ng pera niya ngayon, buhay na yung anak. Baka nga, hindi lang anak niya. Baka buhay na yung anak ng anak Generational niya. wealth. Imagine mo, bumili pa lang ng Nissan Patrol, 6 million. Tapos nung tinayo yung Ascendra, para ngayon masabi lang na may bagong sasakyan, bumili pa ng Hammer na bago na electric. Eh ang Hammer, bumili 5 million din. Di ba? Kung isipin mo, punyeta, bumili ka pa lang ng 6 million na sasakyan, tapos bumili ka naman ng 5 million na sasakyan. Gaano karami ang pera mo? Sino yung gusto ka na mabuhay? May sumpa dito. Ang hindi magtaas ang kamay, hindi maghihirap kayo sa hindi na sure ang pamilya niya. Sino yung gusto na ganyan klase ng buhay? So kailangan dito yung attitude mo, maayos. Abundance ka. Kung walang sumipot, edi ulit. Walang sumagot sa ads mo, edi ulit. Ulit. Kasi ang utak natin, gumagawa yan ng neural pathway. Saan ka magaling, sir? Kumanta, sumayaw, saan ka magaling? Ano bang expertise mo? Ikaw, saan ka magaling? Siguro, sa design. Design. Ikaw, saan ka magaling? Wala. Hindi mo alam. Kumanta na lang. Ikaw, saan ka magaling? Yung motor. Magalang mo to. Mag-raise ka. Hindi. Sa'yo. Ikaw, yan. Bukod sa paibigin ako, saan ka ba magaling? No? So, ikaw, saan ka magaling? Kung saan ka magaling, dati hindi ka naman ganun magaling. Yes. Nag-focus ka lang doon. Dahil sa nag-focus ka doon, nag-create ng bagong neural pathway yung utak natin. Tandaan natin, ang alam lang natin nung pinanganak tayo, 4 lang. Survival skills. Wiwi, pupo, tae. Wiwi, pupo, tae, iyak. Yun lang. Nung pinanganak ka ba, marunong ka maglakad? Alien ka naman, tama? Nung pinanganak tayo, wala marunong maglakad, wala marunong kumanta. May hindi pa nga nagsasalita ng mama papa eh. Tinuruan mo ba, tama? Tinuruan mo. Ang nagsasalita na ng mama or papa. Nag-create na bagong neural pathway. So kailangan yung attitude mo, no? Kailangan dito papasok yung time and patience. Time and patience. Attitude to eh. Patience, be patient. Walang sumagot sa ano mo, ulit. Inulit-ulit mo yung pagdidesign, natuto ka. Ako inulit-ulit yung pagluluto, gumaling ako. Dati nagluto ako, hilaw, overcooked, ang ala, ang tabang. Ngayon, hindi na ako nag-measure. Takang-taka nga sa akin si Mentor Julian, ano ba yung ginagawa niya? Hindi ko alam, sabi ko, isa na lang kami na magkain. Basta ako nag-alo-alo lang. Pag nagmamarinate ako, di ko yung nilalasahan, wala akong ginagawa, marinate. Boom! Masarap na yan. I-create ako ng neural pathway ko kasi inulit-ulit ko eh. Inulit-ulit ko. Nakuha nyo? Yes. Same din sa magsasalita. Ngayon, medyo super perfect ang throat ko. No? Pero nagagawa ko siya i-discuss sa inyo ng tuloy-tuloy. Kasi bakit inulit-ulit ko na to eh. Dahil sa inulit-ulit ko na siya, madali na lang siya para sa akin. Tama? So para sa pag-network, kailangan mo nang maging patient at kailangan mo ng time para gumaling ka. Pwede ba yun? Overnight basketball, magaling ka? No. 1 year! Tama? Pwede ba yun overnight, magaling ka na mag-swimming? Pwede ba yun overnight, magaling ka na kumanta? Hindi. Regine Velasquez, bata pa lang, dinulublob sa drum, tama? Para gumaling kumanta.
O sino dito yung willing ilublob sa drum? Balik mo. Pero tandaan mo, anong tawag doon? Time. Anong tawag doon? Patient. Anong tawag doon? Attitude. Attitude. Hindi ka dito pwedeng yumaman kapag nag-attitude ka. Kahit saan na field, dapat hindi ka nag-attitude. Dapat patient ka. Dapat give more time. You get it? Yes. So, ang kagandahan naman, kung ang pagsasalita na pag-aaralan, ang pagsusulat na pag-aaralan, pati ang pagyaman na pag-aaralan sa ASEAN International. So, na pag-aaralan siya. Yun nga lang, kayo gagawa na, hindi kami. Kayo manonood ng video, hindi kami. Kayo kumaga sa gym, kayo magbubuhat. Alam nga naman, coach mo magbuhat. Hindi. Nag-gym ka, di ba? Sige coach, buhatin mo na. Hindi yung katawan ko, di ba? Kasi, marami sa atin ang ayaw gawin, pero gusto niya yung benepisyo. Pero ayaw gawin, hindi naman pwede yun. Kailangan, kung gusto mo ng benepisyo, gagawin mo. Yes. Huwag mo itong gawin, kung habang ginagawa mo, iba ang nagbe-benepisyo. Yun ang pangit. Halimbawa, nag-gym ka, bumubuhat ka, ang gumagana ng katawan, si misis mo, huwag mo ituloy. Kasi kalukuhan yun, di ba? Nagsisitaps ka, ang gumagana ng katawan, si mister mo, huwag mo ituloy. Ikaw nahihirapan, tapos siya ang gumagana ng katawan, huwag mo ituloy. Pero di ba ba nag-gym ka, sino gagana ng katawan? Ikaw. Sino gagana? Sino magkaka-abs? Ikaw. Nahihirapan ka, pero gumaganda. Yes. So dito, gawin mo. Kasi nahihirapan ka man, pero kapag yumaman ka, ikaw naman ang magbe-benefit. Yes. Dito sa negosyo natin. Kung mo itong ituloy, kapag ikaw nahihirapan, iba nagbe-benefit. Huwag mo na ituloy. Kalukuhan yun. Ikaw nahihirapan, iba nagbe-benefit. Tama, tama. Tama. Again, going back, be patient. Napaka-importante nito. Sa relationship, napaka-importante ng patience. Sa relationship, napaka-importante ng time. Kaya nga, di ba, LDR, hindi naman nag-work, usually, normally. Kasi bakit? LDR, nagkakilala kayo LDR. So, kilala mo lang siya sa cellphone. Pero hindi mo siya kilala sa totoong buhay. Kaya nga yung iba na nai-inlove na sa chat ka agad, bakit ka na-inlove sa chat? Nag-create ka lang ng persona sa isip mo kung sino siya sa chat. Yes. Ka-talking stage, putang ina, nag-uusap lang kayo sa phone. Pag nagkita kayo, hindi mo talaga siya kilala. Kasi iba yung persona, nag-create ka ng persona na thinking mo na siya yun. Tapos na nagkita kayo sa personal, na-disappoint ka. Kasi ibang tao pala siya. Yes. Tama hindi? Tama. Because relationship requires Time. time. Relationship requires time. Everything requires time. Ascendra International requires time. Ascendius Prime requires time. Kung ikaw, puros ka lang invite, hindi ka nag-aaral, hindi ka magkakaroon ng malaking income. Tama? Yes. Ang relasyon, pinag-aaralan. Ang marriage, pinag-aaralan. Kapag hindi mo pinag-aaralan ng partner mo, maghihiwalay kayo. Kailangan pag-aralan ng partner mo. Ako, pinag-aralan ko yan talaga sa Mentor Juliana. Pinag-aralan ko yan. Siya, pinag-aralan niya rin ako. Kasi napaka-komplikado ko rin na tao. Pinag-aralan niya rin ako. Kailangan pag-aaralan mo talaga. Pag hindi mo pinag-aralan, wala mangyayari sa'yo. Tama hindi? Tama. Tanongin kita, may asawa ka di ba? Pinag-aralan mo hindi. Of course. Asawa mo. Hindi sure. Pag di mo pinag-aralan ang asawa mo, away kayo ng away araw-araw. Pero, ano, Pag-aaralan mo yan, tama? Yung partner mo, mag-aaralan ka din. Kasi kung hindi, araw-araw kayo mag-aaway. Tama? Ang pag-aaway, normal yan sa bago. 2 years na kayo, away pa kayo ng away, punta kayo na may diferensya kayo. Ang pag-aaway, sa umpisa lang yan. Kasi nagbibigay pa lang kayo ng time and patience. Pero 1 year na kayo, 2 years na kayo, same problem. Parehas kayo may problema. Kasi same problem nyo pa rin. Ang problema dapat, nag-iiba. Kapag ang problema mo, hindi nag-iiba, may problema ka. Dahil ba sa Sendra, 3 months ka na, nag-iiba pa problema mo. Kung nag-iiba problema mo, good problem. Encashment na yun ang problema mo. yes. Ang problema mo na ngayon, tama ba? Yes. Ang problema mo na ngayon, paano i-handle ang mga downline? 3 months ka na, problema mo ngayon, recruit. Ay, pucha, ikaw may problema niyan. Kasi 3 months ka na, problema pa rin, paano mag-recruit? Tama? Dapat ang problema nag-iiba. Dapat ang problema nag-i-evolve. Nakuha nyo?
Pag hindi nag-i-evolve ang problema, may problema ka. O, para kami ni Metro Juliana, iba ang problema namin nung first year namin. Iba ang problema namin nung second year kami. Ngayon na matagal na kami, boring na. Kasi wala na kami pinag-aawayan. Kasi wala na kami. Kasi pagkilala nyo ng isa't isa, wala na kayo pag-aawayan. Kasi kilala nyo na eh. Tama ba? E pag di ka nag-grow, ang pinag-aawayan nyo, yun at yun. Kasi di kayo nag-grow eh. Are you learning? Yes. Ba't di kayo nag-grow? Kasi walang, Attitude. kasi masama yung, kasi mali yung. Attitude. So napaka-importante na ito. Tama hindi? So kung gusto mong yumaman, ito muna bago skills. Kasi kahit wala kang skills, kapag maayos ang attitude mo, madidevelop mo yung skills. Kaya nga sabi namin, hindi namin kailangan, actually hindi mo na kailangan ituro para mag-invite eh. Kasi pag ang tao may attitude, kung saan matututo? Tingnan mo sa eskwelahan, yung mga magandang attitude, kahit mahinang teacher, gumagaling. Tingnan mo yung mga pasaway, kahit ang galing ng teacher, mga bubo. Kasi bakit? Pangit yung attitude. Tama? O, bakit ako? Mabilis ako natuto nung elementary high school ako. Kasi maayos yung attitude ko. Sa school, nag-aaral ako. Bago ako umuwi, ginagawa ko na yung assignment ko. O, kaya, ano ako lagi? First honor, second honor, valedictorian, salutatorian. Normal na bagay sa akin. Kasi maayos ang attitude ko. O, tinan mo yung pangit ng attitude. Kahit ang galing na ng teacher, labas na yung litid. Di ba wala pa rin? Eh, sablay yung attitude. Skills is never the issue. Sabi ng iba, apply, mahirap kasi mag-invite. Hindi mahirap mag-invite. Mali lang yung attitude mo. Kasi pag okay ang attitude mo, nag-aaral ka. At pag nag-aaral ka, magiging madali, mag-i-invite. Tama hindi? Tama. Gagawa ka ng paraan eh. Kasi nga, magandang attitude. Ang resourceful, attitude is skill. Attitude. Pag ibisa-isa mo, patience, lahat ng ano yan, attitude yun. Attitude lang naman siya, being resourceful yung attitude, tama? Intindihan niyo ibig sabihin? Yes. Siguro siya ka-importante. Attitude. Kahit wala sa'yo magturo mag-gitara, pag YouTube ka, bumili ka ng gitara, matuto ka hindi? Matututo. Matuto ka hindi? Matututo. Attitude. Kahit wala magturo sa'yo mag-network, ang dami naman na available dyan na materials. Attitude. Again, pag sablay ang attitude, kahit ang daming available na material, useless. Mahirap mag-invite? Attitude. Mahirap magpa-join? Attitude. Mahirap mag-duplicate? Attitude. Lahat attitude din. Kasi pag maayos ang attitude mo, matututulan mo. Kuha niya na? Sunod. Okay na ako sa attitude, apply. Sunod is believe. Kahit okay ang attitude mo, kung may problema ka sa belief, hindi ka rin mag-aabante. Dapat ang belief mo 100%. Naniniwala ka bang yayaman ka kay Ascendra International? Siyempre. Ay, mahina. Yes. Yes. Naniniwala ka bang yayaman ka kay Ascendra International? Yes. Dapat ang sagot, yes, I believe. Iba yun. Parang, Iba. parang merong isang faith healer. Meron isang faith healer. Tapos sabi isang faith healer, sabi niya, tumayo ka. Diba? So, meron siyang ginagamot na, tumayo ka. Sabi niya, tumayo ka, Earl. Tumayo ka. Tapos, may maraming nakikinig. Tapos may kinikilabutan, may nanggigigil, may excite, tumatayo yung balahibo. Tapos maya-maya tumatayo na si Earl. Tumayo ka! May umiiyak. Diba? Talagang na sila, namumove sila. Tapos nung nakatayo na si Earl, mga kaibigan, nakakatayo na siya! Lumakad ka! Maya-maya lumalakad na si Earl. Mga kaibigan, nakakalakad na siya. May umiiyak, may kinikilabutan. Anong masasabi mo? Sabi nung naglakad, hindi pa rin ako makakita. Bulag pala eh, di ba? Hindi naman pala pilay. Bulag pala, di ba? Anong connect?
Wala lang. Relief. Maniwala ka. Maniwala ka 100%. Kasi pag hindi ka naniwala, hindi ka magsasucess. Parang ganito, boxing. May boxingero bang pag tinanong, mananalo ka kaya? Hindi ko sure, try ko. Mananalo kaya yun? Hindi. Anong sagot ng boksingero lagi? Yes. Mananalo ka ba? Yes! 100%. Anong sagot ng isa? Yes. Pag ang sagot ng isa, hindi ko sure, pumusta ka ba? Mabawiin mo na eh. Bawi na pusta eh. Ayaw ko. Tama? Tama hindi? Tama. 100%. Sino nakasakay na sa inyo ng aeroplano? Nakasakay na ng aeroplano. Nakakita na ng aeroplano. Karinig na ng aeroplano. Sasakay ka ba pag ganitong sinabi? Ladies and gentlemen, is your captain speaking. 50% nakakating po yung flight natin. 50% hindi po natin sure kung makakarating. Sasakay ka hindi. Hindi. 90% makakarating. 10% baka hindi makarating. Sasakay ka hindi. Hindi. 99% makakarating, but there's still a 1% chance na pwede bumagsak yung aeroplano. Sasakay ka hindi. Hindi. Ano gusto mo? 100%. Bakit? Kasi buhay mo nakataya. So dapat ikaw, ginagawa mo sa Central International, bukod sa may attitude ka, dapat naniniwala ka na sa networking ka, yayaman. Yes. Dito ka yayaman 100%. Hindi yung 50% networking, 50% traditional business. 50% networking, 50% employment. Hindi ka dito yayaman kasi 50-50 ka lagi. You will always end up giving only 50%. Kaya nga kami, bakit kami nila Joseph? Ang laki ng kinita namin. Kasi 100% alam namin na dito kami yayaman, dito kami kikita ng malaki, dito magbabago ang buhay namin. Kaya kada suntok namin, 100%. Kada suntok namin, 100%. Bakit yung iba, 50% lang result? Kasi kada suntok, 50%. 50% networking. Pag hindi kumita, may traditional ako. 50% networking. Pag hindi kumita, may employment ako. So, they do not give it all. So if you do not give it all, may reservation ka, talo ka talaga. May kwento ako sa inyo. Gusto niyo yung kwento? Yes. Ngayon lang mo naman nakadiscuss dito eh. Actually, this is also a 1 to 2 hours discussion kung papahabain itong training na to. No? May kwento ako sa inyo. May isang general na king actually. May sakit itong king na to. So pinahanap nila yung pinakagamot sa buong kaharian nila. Walang nahanap na gamot. So ngayon may magigera sa lugar nila. Kasi sa mga matay na yung king, ang ginawa niya, siya yung nasa unahan ng gera. So nung gagera, siya yung sumusugod. So yung mga kawal nasa likod. Sila sa likod yung mga kawal, talagang hindi pa naging general. Itong king, may general siya. Yung general na to, may sakit, mamamatay na. So sabi ng king, pahanapin yung pinakamagaling na magagamot. Wala, hindi na nagagamot. So may gera, sasakupin sila. Sabi nung general, total mamamatay na ako king, ako maglilid. Yung mga kawal, lumakas yung loob. Talo dapat sila, mas marami yung kalaban eh. But dahil sa naglilid yung general, lumakas yung loob ng mga kawal. Si general nag-lead, so talagang laban. Nanalo sila. Kada laban panalo. Eto na. Yung king, dahil sa grabe yung save, pagsisave na ginagawa ng general, nagpahanap talaga siya ng manggagamot, hindi na sa kaharian, sa buong mundo. Nakahanap kayo ng manggagamot. Nagamot yung general. Nung nagamot yung general, may sasakaw po sa kaharian nila. Dahil sa magaling na siya, hindi na siya nasa unahan ng gera. Nasa likod na siya ng gera. Good news, yung nag-gera, tinalo sila. Kasi wala nang moral yung mga kawal. Anong moral lesson? Wala lang. Anong moral lesson? Kapag ikaw may reservation ka, sigurado talo ang team mo. Pero pag ikaw wala kang reservation, all out ka, patay kung patay, panalo ang team mo. Yes. Kaya dapat dito, ang belief mo, patay kung patay, gutom kung gutom. Walang ibang opportunity na yayaman ka kung hindi Ascensus Prime, Ascentra International. 100% dapat ang belief mo. Kasi kung hindi, pati yung team mo hihina, pati yung team mo mahahawa, pati yung team mo magkukulaps. Kasi ang nakikita sa'yo, nangihina ka. So kung nangihina ka, pati sila, nangihina din sila. Do you get it?
So, believe in the company. Parang, another classic example ko dito, may mga narinig na kayong working student, hindi sinuporta na magulang, pero nag-graduate. Yes or yes? Yes. Kasi naniniwala siyang kaya niya eh. Pero meron naman na estudyante na binigay na lahat ng magulang, di pa rin graduate. Yes or yes? Yes. Kasi hindi siya naniniwala na kaya niya. So, ending, company, product, marketing plan, SP, GP, believe in yourself. Dapat pala naniniwala ka 100% na kayang-kaya mo. Una, ang tanong, naniniwala ka bang yayaman ka sa network marketing? Yeah. Yes. Pag ang sagot yes, ang sunod na tanong, naniniwala ka bang yayaman ka, kaya mo? Kasi Yes. iba to. Pwede kasi maniwala ka na dito ka yayaman, pero hindi ka naniniwala sa sarili mo. Iba yun eh. Tama? Yes. Pwede kasi naniniwala ka, alam ko may pera sa network marketing, pero kaya ko kaya? Tama? Kaya ko kaya? Kaya ko kaya pag wala si upline? Kaya ko kaya pag hindi ko kasama si upline? Kaya ko kaya pag hindi ko... So, iba yun eh. Ibang usapan yun eh. Kaya nga, isa-isa to, 100% dapat bilib mo sa kumpanya. Tataas ang bilib mo sa kumpanya kapag umatid ka sa Manila. Dapat makausap mo yung may-ari. Dapat makausap mo, mapakilala mo may-ari. Dapat kayo ganun. Di ba kayo? Kung may seeker's mindset ka, dapat sabihan nyo kami. Apply, pwede bang mamit namin si Ap Joseph kahit makausap lang namin 5 minutes? Apply, pwede ba namin makausap si Sir George kahit 5 minutes lang? Para tumas yung bilib nyo sa may-ari. Pwede ba namin na makausap at apply si Sir Rico kahit 5 minutes lang? Alam na naman kami pa mag-initiate mo, kaya ka leader, ang initiative dapat nasa inyo na. Meron ka seeker's mindset. Tama? Yes. Kailangan gumawa ka ng paraan, be resourceful, para tumas yung belief mo. Believe in the product. Paano ka bibilib sa produkto? Hindi gamitin mo. Malaman naman na sabihin mo, sarap ng barley, ang kulay niyan, orange. Diba? Hindi mo pala iniinom. Tama? So, kaya inumin mo. Colidus. Eh, global pala yun. Cut. Yeah. Oh. Hindi man, joke lang. Acentra, Omega Life, di mo lang pala iniinom ng Omega Life. Alam niyo bang mas mura ang totoo yan. Ang Omega Life natin, 1.6, tama? 3.2 divided by 30, nasa magkano yun? Parang 100 per capsule. Ang bagong gamot ngayon sa bad cholesterol, 117 pesos. Diyos ko Lord, kung hindi ka magpipish oil, no? Kasi ikaw sa tanong si Doc Ryan na isang araw eh, tinanong ko kung naniniwala siya sa food supplement. Yes. Pero ang fish oil, it's more preventive. Ibig sabihin, piniprevent mo yung mangyayari For in the long future. term siya. Mamuhunan ka. Kung ayaw mong mamuhunan, eto AstraZeneca, 117. Maintenance. Anong gusto mo? Natural o chemical? Nakuha? Yes. Gumamit ka ng produkto. Marketing plan. Naniniwala kayo maganda marketing plan? Yes. Paano sabi maganda? Kumita ka, maging cash ka, mag-check ka. Paano mo malalaman na maganda kung hindi ka naman kumikita? Sunod, do you believe in your sponsor? Yes. O, tingnan nyo nga yung mga nag-invite sa inyo. Tingnan nyo mga nag-invite. Sabihin nyo nga, thank you, apply. Thank you. Bye. Kailangan pasalamakan niya. Kasi bakit? Share nito na sa inyo sa business na to. Thank you, apply na sa Do you believe in your apply? Sa Yes. picture. Narinig nyo na yung kwentong parrot, di ba? Yung bird collector. Oh. May isang taong bird collector, magkukolect siya ng parrot, nakita siya bird, oh, ang ganda ng bird na to. Magkano yun? Magkano yun? Bird, 50,000. Grabe naman ang mahal. Bakit? Yan kasi bird na yan, marunong yan mag-AIF. Wow. Kaya pala 50,000, marunong mag-present ng business. Ayaw na yan, mahal. May nakita isang ibon, medyo pangit. Ito ibon na to, magkano to? Ay, yan ang ibon na yan, 100,000. Grabe naman ang mahal. Mas pangit. Eh kasi ibon na yan, marunong na mag-product demo, marunong mag-AIF. Diba? Kaya mas mahal. Di, ayoko niya. May nakita isang ibon, medyo lagas sa yung mga balahibo. Ito magkano to? 200,000. Grabe naman! 200,000! Lagas ng balahibo.
Ayaw kasi, marunong mag-AIF, marunong mag-NAO, marunong mag-product demo, marunong mag-leadership training. Grabe. Diba? Ang dami kayang gawin eh, kaya mahal eh. Kaya ikaw, kapag AIF lang ang kaya mo, mura ka. Yeah. Kaya marunong ka mag-NAO, marunong ka mag-leadership training para mahal ka. May nakita ko isa, laglag na yung tuka, ang mula-mula na yung mata, wala lang balahibo. Ito ako sabihin 250,000 to, ay hindi yan 250,000, hindi yan binibenta. Grabe ang pangit-pangit, hindi binibenta. Bakit? Kasi yan umibo na yan, apply niya ng tatlo. Apply pala siya ng tatlo. Ibig sabihin, huwag mong ibibenta, apply mo. Yes. Ibig sabihin, dahil sa apply mo, yan ang may dahil dapat ka na dito sa negosyong to, yan dapat, mas alamatan mo yung apply mo. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi mo makikita yung ganito kagandang opportunity na kung saan pwede magbago ang buhay mo. Yan palakpakan natin mga nag-invite natin, no? Makasan nyo naman yung palakpak yun, di ba? So, do you believe in your downline? Yes. So, tingnan nyo rin yung mga in-invite nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Naniniwala kayo na potential yan. Of course. Teacher yan, syempre. Meron kasi iba na nag-invite, tapos ang sasabihin niya, nakita mo yung invite ko? Tingnan mo, di ba? Mukhang tanga. Kasi sabi, in-invite ko, mukhang tanga, di ba? In-invite ko mukhang ing-ing, di ba? So, in-invite mo yan, business partner mo yan. Yes. So, dapat nakikitaan mo yan ng potential. Correct? Yes. And last but not the least, believe in yourself. So ngayon, paano lalalim yung tingin mo sa sarili mo? No? Paano lalalim yung tingin mo sa sarili mo? Simple lang. Dapat hindi buhay mo ang nakataya, buhay ng parang ganito. Kaya nyo ba takbuhin galing dito, papuntang LCC, 50 seconds? Kaya. 50 seconds. Kaya, pwede. Galing dito, papuntang LCC, 40 seconds. Kaya, malapit. Yan ang diretso. Takbo ka eh. 30 seconds. Takbo ka. 30 seconds. Takbo. Kaya. Kaya, takbo. Tatakbin mong mabilis. Huwag ka Pwede, naman. oo, pwede, hindi. 20 seconds. Hindi. Malabo daw. Malabo. 20 seconds, may 1 million. Ay, kaya. Siyempre. Kaya. So you see, nag-iiba ang sagot. Depende sa why. Yun ay susunod. Nag-iiba ang sagot. Depende sa why. Wow. 10 seconds, 1 million. Kaya. Malabo. Ikaw ng paraan. Malabo yun. 10 seconds, 1 million. Malabo. Hindi naman. Hindi mo naman Bakit? Kasi, ang nakataya, pera lang. 10 seconds, may hawak ako ditong Doberman, Rottweiler, tapos German Shepherd. Tapos galit sila sa tao, galit sila sa stranger. Tapos, mga 2 araw, 3 araw na hindi ko makain. Gusto. Bibigyan kita ng 10 seconds para makatakbo ka. Kapag hindi ka nakatakbo, bibitawan ko sila at hahabulin ka. Tanong! Kaya bang abutin ng LCC ng 10 seconds? Kaya. Kahit may pilay? Yes. Kahit may sakit? Yes. Puta, nakatipilay ka, biglang i-straight mo na takbo mo eh. Tama hindi? Tama. Kahit may nararamdaman, Yes. yung pera, magre-reklamo ka pa eh. May sakit ako. Naramdaman ako eh. Pero ito, ibang usapan na, may aso ka ng hawak eh. Buhay. Buhay mo na nakataya eh. Ibig sabihin, yung mga tao pala na may attitude o kaya belief, pero wala silang malalim na why, hindi pala sila yung mayaman dito. Yes. Ang yumayaman pala dito, yung mga tao na buhay ang nakataya. Kapag pera lang palang habol mo dito, magkukwit ka. Mawawala na. Kapag ang habol mo lang dito, kumita ka ng 1 million, magkukwit ka. Mawawala ka. Pero pag ang habol mo dito, buhay mo na. At lalo na ng buhay ng anak mo, buhay ng asawa mo, nag-iibang laban. What if sa building na to, papunta sa building na yan, sa kabila, lagyan natin ng kahoy. Hindi yung building sa kabila. Mataas, di ba? Second floor pa lang to. What if yung third floor nito, lagyan natin ng kahoy. Tapos mga ganito lang.
Oh my. Magkocross ka ba? Hindi. Ha? Magkocross ka? 100,000. Hindi. Ay, yeah. Try. Pero pag nahulog ka, patay ka. Ay. Oo. Mag... Kahit mag 1 million yan, hindi ka mag-try. Eh. What if may kahoy, nakita mo nasusunog yung kabilang building, nakikita mo yung anak mo nandun. Tatawid. Exactly! Kasi buhay na ng iba naman yan. When you do a serious crime, a Centro International, pagpara na to sa anak mo, pagpara na to sa asawa mo, wala ka nang pakialam sa rejection and destruction na mangyayari. Yes. Yes. Mahirap to gawin kung pang sariling interest mo. Pero dumadalik to pag ang reason mo ibang tao. Ayaw mong tawirin, 1 million. Pero anak mo na, kahit walang pera, tatawirin mo. Yes. Willing kang ibigay ang buhay mo para sa ibang tao. You do this, not for yourself. You do this because may anak kang lumalaki. You do this because ayaw mong maranasan yan yung gutom na naranasan mo. You do this, nakuha nyo? Yes. Because may ibang tao lang nakasalalay, iba na yung galaw na gagawin mo. May mga hindi ka kayang gawin kapag sarili mo lang. Pero kapag ibang tao na nakataya, kaya mo nang gawin. Tama hindi? Tama. I hope na yan ang nire-record nyo, isulat nyo, kasi the more na you write, the more na papasok sa isip ninyo. Yes. When the time comes na naguguluhan ka, magbabasa ka lang. At pag nagbasa ka, marirefresh ka. Yes. Nakuha nyo? Yes. Anong dalawang klase ng commitment? Una, consistent. Pangalawa, persistent. Tignan mo ako, super perfect ang ano ko, pero consistent pa rin ako. Tignan mo, super ako nadadali ang magsalita, pero persistent ako. Because that's my commitment since 2005. Consistent ako kahit ano mangyari. Persistent ako kahit ano mangyari. Ang relasyon ng pag-aasawa, kailangan piliin niyo ang isa't isa, ano man ang mangyari. Because that's a commitment. Tama hindi? Tama. Kahit yung mga araw na parang hindi nakapili-pili, kahit yung mga araw na parang hindi nakanais-nais, pipiliin niyo pa rin ang isa't isa. Yeah. Because that's commitment. Kaya nga kayo nagpakasal eh. Tinanong ka pa ng parent, di ba, pumasok sa kanya everything. Tatanggapin mo ba to? Di ba, parang, okay ka lang, pader? Pumasok sa kami lahat-lahat, tapos tatanungin pa ako ng ganyan. Di ba? Pero tinatanong ka, kasi kinukuha lang yung commitment mo. Ano yung commitment na kinukuha niya? Yung I do. Yes, Father, I do. Ano yung sabihin? Yes, Father, I do. Kinuha yung commitment. Hindi siya kanin na sinubo, tapos bigla mo iluluwa pag ayaw mo na. Yeah. Ganun din ang Centro International. Hindi ito yung parang kanin na sinubo mo, pag ayaw mo na, iluluwa mo na. Dapat dito yung commitment mo, malalim. Tama? Ano yung commitment mo? Yung why mo. Anak, magiging anak. Kung gusto lang anak. Yung magiging asawa. Tama? Yung commitment mo. Consistent. Ano yung consistent? Araw. Araw. Consistent. Consistent ka. Bakit marami nag-iiwalay? Kasi consistent lang 2 years. After ng 2 years, na 3rd year, 4th year, 5th year, hindi na consistent. Hindi na katulad nung umpisa. Nagbago. Tama hindi? Tama. Hindi consistent. Ano yung persistent? An ant, be like an ant who tries to devour a tiger. Small but repeated attempt. Small but repeated attempt. Ang isang patay na hayop, kaya ubusin ang langgam niya. Yes or yes? Yes. Patay na pusa, patay na aso, kahit ano pa yan, kaya ubusin ang langgam yan. Maliit lang ang langgam, pero ang langgam, persistent. Ang langgam, consistent. Tama? Yes. Be like an ant, persistent. Kahit mahirap, persistent. Kahit may sakit, persistent. Kahit may ibang gagawin, persistent. Committed, persistent. Nakuha niyo ibig sabihin? Yes. And may kwento ako dito sa commitment.
Live ito kinukwento dati. Pag meron ako dito. May isang babae, 40 years old, maganda, sexy. Ang problema, wala pa siyang asawa, single pa siya. Kasi ngongo siya. 40 years old na siya, single pa rin siya, kasi ngongo siya. Kaya pumasok siya sa church, i-pray siya kay God, sabi niya, Lord, nahihirapan ako sa boses ko. 40 years old na ako, mapa ako boyfriend. Ay, di mo ako naka-boyfriend, hindi. After 8 months, mamamamatay ako. Pag hindi daw siya nag-boyfriend, after 6 months, mamamamatay na siya. So, naririnig siya na sa Kristan. Sabi na sa Kristan, uwawak naman, uwawa. So, yung sa Kristan, bubok din pala. Diba? So, nagpupuna sa altar, uwawa, wala gulo eh. So, 5 months, bumalik yung babae. Sabi niya, Lord, 5 months na lang, waka boyfriend. So, 5 months, 4 months, 3 months, 2 months, 1 month. Bukas na! Lord, bukas na! Waka boyfriend! Ano pa, kamatay na yung babae. Iyak siya ng iyak. Nagre-reklamo siya kay Lord. Tapos yung sa Kristan, pumunta sa likod ng altar kasi di niya lang gagawin eh. Alam niyo, papunta sa likod ng altar, ang salita siya, sabi niya, waka mag-alala, hindi ka nag-iita. Sabi nung babae, Lord, no, Karen. Ano yung moral? Wala siyang moral. Ano yung moral? Huwag mo sabihin na 3 months, 3 months, 6 months, pag di ako nagka-boyfriend, magkakita ko, papakamatay ako. Ang goal ng pakamatay, di ba? Tanga lang eh. Parang, wag ka, di ba? Iba kasi ganito mindset. Sasali ako sa St. Juice Prime. 3 months, pag di ako nagkakaresulta, magkakita ako. Di ba? Parang okay ka lang. Ang goal mo mag-quit. 6 months, pag di ako nagkaresulta, magkakita ako. Hindi. Sumali ka dito 1 year. Yun, pag wala nangyari 1 year, yun na. Yun, saka. Ano ba naman yung isa pang taon? Ano ba? 1 year pa lang naman yung nawala sa iyo. Ano ba naman yung isa pang taon? 2 years na, wala pa rin nangyayari. Yan. Naghanap ka ng sign, 2 years na. Ano ba naman yung isa pa uling taon? Tama? Kasi nga sa trabaho mo, 5 taon ka, walang nangyari, di ba? Di ka nga nag-quit. Dito pa kaya, 2 years pa lang. Yung asawa mo nga, napasaway. 10 taon na kayo, di ka pa nag-quit. Dito pa kaya, napababago ng buhay, yan nakataya. Tama? Yes. 3 years na, wala nangyayari. Yan na. 3 years. Lalo ka tuloy-tuloy. Nakakahiya ka na. 3 taon na, di ka pa yumayaman. Paulit-ulit lang naman to. NAO. 14 modules lang. Yung pa pang master. Prospecting, invitation. Yung mga Zoom natin, paulit-ulit lang. 3 taon ka na, 4 taon ka na, di ka pa yumayaman. Pag kalalaki mo na pinag-uusapan dito, huwag ka lalo tumigil. Nakuha niyo? Paulit-ulit lang naman, di ba? NAO, invite, present, rich God for that, paulit-ulit. Kaso, nagpapatagalan talaga dito sa tao siya. Hindi kasi committed. Ang isang committed, gagawin niya lang isang bagay kung kailan niya trip. Ang isang taong hindi committed, gagawin niya lang ang isang bagay kung kailan niya lang feel. Gagawin ko ito ngayon kasi magandang panahon. Pag umulan, ay, ayoko, matulog ako. Pag mainit, ay, ayoko, papapawisan ako. Kasi hindi siya committed eh. Tama hindi? Tama. Hindi ako committed eh. So siguro mayaman na. Tama? Mayaman. Mayaman sa utang. Tama? Kaya nga babalik tayo dito. Ano ba yung why mo? Ano ba yung why mo? Masaya ka na ba sa financial status mo ngayon o hindi? May ipong ka na ba? Di ba? Kung magkagera-gera talaga, may ipong ka na ba sapat na kaya niyong mabuhay ng mga 2 taon na ganito yung sitwasyon natin? So yun pa lang, yung reason mo, sapat na yun para dapat gumagalaw ka. Yung why mo. Kasi, yung attitude, ito yung maghahanap ng way para matuto ka. Pero yung why mo, ito yung gasolina mo. Ang Ascendra, si Ascendius Prime, sasakyan. Ikaw ang driver. Ang gasolina mo, yung why mo. Pag wala kang why, hindi yan naandar. Kasi walang gasolina eh. Paano kang gagaling? Mag-drive. Yung attitude mo yun. Saan ka kukuha ng confidence? Yung belief mo yun. Sarili. Kaya magkakalugtong to. Kahit na may attitude, okay ang attitude mo, kung wala kang belief, hindi ka yayaman dito. Kahit okay yung attitude mo, okay yung belief mo, kung wala kang why, hindi ka rin yayaman dito. Hindi aandar yung sakyan eh. Aandar lang ang sasakyan kung may gasolina.
Kahit may gasolina yan, kung kahit malalim ang way mo, kung sablay yung ugali mo, hindi mo rin madadrive yan. Kahit kaya mong i-drive at may gasolina ka, kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi rin mo na. So, this goes hand in hand. Nakuha nyo? Ang sunod dito is D, discouragement. Discouragement. Discouragement is, let me tell you a story na lang. Discouragement. SW3N. Some will join, some will not, so what next? Some will join, some will not, so what next? May magtatay dito. Sa unang barangay, basta isipin nyo na lang kalabaw yan. Basta kalabaw yan, di ba? Unang barangay, sabi ng mga tao, tinan mo yung magtatay. Pagod na yung kalabaw, nagsaka buong araw, sinakyan pa. Narinig nila, bumaba sila. Sa pangalawang barangay, naglakad na lang yung magtatay. Ito yung kalabaw. Sabi ng mga tao, tingnan niyo yung magtatay, yung kalabaw, hindi sinasakyan, ang tatanga. So sa pangatlong barangay, yung tatay, yung nakasakay, sa kalabaw, yung anak naglalakad. Sabi ng mga tao, tingnan mo yung anak, napakawalang hiya, yung tatay, matanda na, tingnan mo yung tatay, napakawalang hiya, yung anak, pagkabata-bata pa, pinaglalakad. Siya na matanda, nakasakay na. So nagbaliktaran sila dito. Sabi ng mga tao, tingnan mo yung anak, napakawalang hiya, yung tatay niya pinaglalakad. Sa pagdating dito, sabi ng mga tao, tingnan mo yung magtatay, may kalabaw, binibit-bit. Nangyayari ito sa tunay na buhay. Yes. Kapag ikaw nag-networking ka, may mga sasabihin ng ibang tao. Meron. May sasabihin sila na hindi maganda at yung sasabihin nila, yung opinion nila, maghinawala ka, makinig ka, kung yung opinion nila ay papayamanin ka. Pero kung yung opinion nila, hindi ka naman makakabili ng kotse dahil sa opinion nila. Kung yung opinion nila, hindi ka mabibili ng bahay, huwag ka makinig sa opinion nila. Because their opinion will not pay your bills. Kasi kung makikinig ka sa sabi-sabi ng iba, matutulad ka sa ganito magtatay. May kalabaw, binibig. Dahil sa kahit anong gawin mo, sa mata ng mga taong hindi alam ang ginagawa mo, lagi at lagi sila may masasabi. Gumawa ka ng tama, may sasabihin sila. Gumawa ka ng mali, may sasabihin sila. E di at least, may sabihin man sila, gumawa ka na ng bagay na alam mo, ikayayaman mo, ay kababago ng buhay mo. Nakuha nyo? Yes. And last but not the least, we have E, excitement. Dapat lagi ka naka-smile. Kasi pag naka-smile ka, ang blessing sa loob mo. Yung tinamay ka namin mo. Dapat naka-smile. Kasi pag ang kasama mo, malungkot, tatalbog ang blessing. O, kaya pag malungkot, ang katabi mo malungkot. Kaya pag malungkot yan, tabihan mo. Kasi pag nakangiti, pag tumalbog, sa loob mo. Diba? Always be excited. Yes. Attitude, belief, commitment, discouragement. Some will join, some will not. So what next? Hindi ka dapat emosyonal. Parang ang doktor, opera, buhay, congratulations. Opera, patay, condolence. Opera, patay, condolence. Opera, buhay. Ganun lang. Hindi pwedeng emosyonal ang doktor. Nag-opera na matay. Ay, iiyakan na kayo, di ba? Iiyakan kayo isang oras, 2 oras, tapos may opera naman, namatay. Huwag iiyak. Buhay, patay, next. Buhay, patay, next. Buhay, patay, next. Buhay, patay, next. Maraming tao dito bumabagal kasi pag ayaw, umiiyak. Dinadamdam. Ang ibig sabihin ng no, no means not now. No. No means not now. No means not now. Hindi pa sa ngayon. No means not now. Siguro hindi niya pa nakikita ang magaling ka. Siguro hindi niya pa nakikita ang kaya mo siya tulungan. No means not now. Huwag kang emosyonal. Next. No means not now. Next. No means not now. Tagmula, para ka lang doktor. Opera, buhay, patay, next. Opera, buhay, patay, next. Opera, patay. Naglamay ba siya ng 1 day? Wala naman yan. Patay, next. Patay, next. Buhay, congratulations. Nung hospital si Papa sa Kope, nakita ko gano'ng kami siya doktor. Wala talaga emosyon. Dami na rin na ginagawa. Kaya kung mag-opera man yan, kung mamatay, wala pa sila pakialam. Diba? Nag-iiyak ka na. Endurance goals.
Ayos na. Sunod na naman lalo. Kasi kung maapektuhan sila, hindi sila makakatrabaho na maayos. Tama hindi? Yes. Tama. Yes. So ganoon din tayo. Hindi ka nito pwedeng yumaman na iyakin ka. No means not now. Pag ayaw, dapat nanggigigil ka. Papatunayan ko sa iyo yayaman ako dito. Yes. Yes. Papatunayan ko sa iyo yayaman ako dito. Yun. Dapat hindi ka naluluba, dapat nanggigigil ka. No? Dapat hindi ka itong naniniwala sa mga sabi-sabi. Dapat i-excited. Dapat pagkagising mo, ang excitement ba, ang happiness, inaantay, pinipilit. Ipilit. Ang excitement ba, ang happiness, inaantay, pinipilit. Ipilit. Pinipilit. Hindi siya inaantay. Humantayin. Paano hindi dumating? Yeah. Kaya dapat, excited ka. Pagkagising mo lang, ikaw na-excite mo sa sarili mo. Yes, grabe power. O, pagkagising mo, manood ka na ng video, 1 hour. O, bago matulog, manood ka ng 1 hour. O, di may natapos ka sa video. Tama hindi? Tama. Pagkagising mo, iba na naman ang module. Iba na naman ang module. At ang yan ang module na yan, sa isang linggo, yung 14 yun, kaya tapusin yun. Kung gugustuhin mo lang talaga, tapusin yun. O. Tapos, pag nagawa mo na yun, review ka na lang, give 1 hour pagkagising, mag-meditate ka. Meditate ka, be excited, mag-push-ups ka, mag-walking ka, mag-exercise ka, magpapampandugo mo, na-excite ka. Yes. Smile ka na. Alam mo bakit yung iba, baaro doon? Kasi walang ginagawa eh. Baaro doon eh. Baaro doon. Parang, Yes. burin doon. Kasi parang, napakataba mo, parang wala kang ginagawa sa buhay mo, kaya bored. Diba? Kaya dapat gumagalaw ka. Nagpapampandugo mo bago mo mausap ang prospect, excited ka. Kaya hindi ko nare-recommend na pagkagising mo, mag-prospecting ka na. Hindi ko nare-recommend yan. Pagkagising mo, mag-exercise ka. Pagkagising mo, basa ka na libro. Pagkagising mo, manood ka ng video natin. Pag excited ka na, saka ka mag-prospecting. Kasi ang energy contagious. Yes. Para ganito, natawag ka. Pare, may nakita akong negosyo. Energy. Yayaman kaya tayo dito. Ang lungkot mo. Dapat ba ako kumausap? Hyper ka na. Grabe pare, may nakita ko negosyo. Grabe, yayaman tayo dito. Ano ba yan? Basta mamaya magkita tayo. Yun lang. Mamaya magkita tayo. Dito sa may DM's Air Cafe, kape tayo. I-share ko sa iyo. Pag nagustuhan mo, magtulungan natin. Pag hindi mo nagustuhan, hindi kita pipilitin. May linya niya ni Sir Francis, tinuro doon sa prospecting. Sinabi niya na yung script. Nandun yun sa prospecting. Simpleng-simple lang yung script niya. Ano maging pinagkakala mo lang, magkano kinikita mo? Nasa script, ano yung script sa video? Papanoorin mo na lang. Susulat mo na lang. Andun yun. Kita tayo mamaya, keep it short and simple. The more you explain, the more hindi ka sisiputin. The more you explain to the phone, the more hindi ka sisiputin. Kasi ang ruling, keep it short and simple. Kiss, keep it short and simple. Gawa ka ng problema, gawa ka ng ganito, kita tayo, basta nagmamadali ka. Mamaya, malulubat na ako, may kakusapin ako dito. Actually, may ka-meeting ako ngayon. Siningit lang kita. Ang ganyan na. Sinasabi mo, iba ang dating sa kanya, napaka-big time naman ito, siningit lang ako. So ikaw gagawa ng scenario ngayon. Kaso hindi mo nga magagawa yung scenario na yun kung hindi ka nag-aaral ng bago. Kasi hindi ka nag-upgrade. Para kang yung iOS mo, napakaluma na. May mga bago ng iOS ngayon, hindi ka nag-update. Tama? Do you get it? So can you be excited every day? Yes. Kahit saan excited ka, paglabas mo, nakangigil ka na. Marami ka marirecord niya. Diba sabi nga ni Sir Francis kanina sa prospecting, peace be with you, peace be with you. Siya hindi nakamahaba na peace be with you. Kasi pag may ngumiti, prospect. Pag may ngumiti, lapit na. Yun lang naman. Kasi yun na naman yung pinaka-challenging eh. Yung range na lumapit. Pero pag nagawa mo na yan, ang dali na lang eh. Ang dali mamusapan. Ang dali kumausap. Ang dami mo mapaprospect. Basta marunong ka lang ngumiti. Walang sasama. Alam mo, ang mga nauubusan ng prospect, yung lagi nakasimangot. Pero yung lagi nakangiti, hindi mauubusan ng prospect. Sila na makikita mo, nakikita eh. Yes. Ingat lang sa CR, sa lalaki. Ingat lang.
Kasi di ba, nag-iihip ka, tapos mula, pre, gusto mo yung extra income? Sabi ng kusap mo, sure, why not? Tapos maglabas mo, aray ko po, di ba? So, always be excited except sa CR. So, that's all, ladies and gentlemen. Actually, meron pa dito actually sa focus. So, focus means finish one course until success. Yes. Ibig sabihin, gawin natin to for the next 5 years. Yun na yung reseta ko sa inyo. Ako ngayon si Doc Jackie, no? I'm the doctor for today. So, gawin natin to for the next 5 years. Kaya. For the next 5 years, gagawin natin to. Focus. Focus tayo. Hindi naman lifetime. 5 years lang. Todo buhos sa atin. Kung may ibubuga ka pa, ibuga mo na. Gawin natin for the next 5 years para by 2031, payat sa atin ang 500,000 per month. Yes. Ako nai-excite ako, no? Nai-excite ako. Kasi by next year, 1 year, 2 years from now, kitang-kita ko kaya ko na mag 1 million per month. 1 year, 2 years from now. Kasi ngayon, nag-200,000 na ako eh. So pag na-establish pa yung... Kasi ang pinakasekreto dito, magdadagdag pa ako ng neighbors. Magdadagdag ako ng direct, at yung ginagawa ko kaya nilang gawin. Parang ito, i-spend time tayo. Sinisigurado ko, yun ang ginagawa namin na kaya niyo gawin. Tapos yung ginagawa nyo, dapat masigurado din natin na nagagawa ng ilalim nyo. Yes. Pag na-sure yan, lalalim. Marami tayong kumikita, everybody happy. Tama? Yes. And yung pinaka-last, G, goal setting. Yun na yun. Goal setting. When you set goals, be smart. Ano yung smart? Specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded. Ibig sabihin, patapos na po ang March, pero may 3 days pa. Yes. Dapat nakatingin ka sa March. Ang iba, may 3 days pang March, nakatingin na, April. may 3 days pang March. Ang dami pang pwede mangyari. Yes. Sunday, Monday, Tuesday. May 3 days pa. Sa 3 days na to, ilang direct pa ba ang kaya mo kung ibibigay mo talaga ang 100% mo? Marami sa atin, hindi nakukuha ang goal kasi sa totoo lang, hindi niya pa nilalabas yung pagkataguro niya. Kung nanonood ka ng Taguro, si Eugene, Ghost Fighter. Kung nanonood ka ng Taguro, si Eugene, Ghost Fighter. Diba? Bored siya sa buhay niya. Alam mo yun, yung Eugene, Ghost Fighter. Bored siya sa buhay ni si Taguro kasi wala na daw siyang kapareha sa mundo ng mga tao. Kaya gusto niya ng kalaban sa mundo ng halimaw, di ba? Tapos after ng mundo ng halimaw, kasi tinalo siya ni Eugene sa mundo ng halimaw. Si Eugene, nakarating siya sa mundo ng demonyo. Di ba? Tapos nalaman natin yung si Eugene, half demon pa pala siya. O, hindi yun ang topic natin, okay? Ang topic natin dito, si Taguro, si Eugene lang ang nakalaban niya, na nilabas niya, yung 100% niya. Yung di ba mayroon na dito si Sang Arabia na malupit, ubus lahat, tama? So, marami sa atin, sa totoo lang, hindi pa nilalabas yung 100% na pag-network. Ako alam ko nilalabas ko 100%. Si Mentor Juliana nilalabas yung 100% niya. Ang tanong ko sa inyo, nilalabas yun ba talaga 100% nyo o baka 5% pa lang? Baka nga wala pang 10% eh. Tama hindi? Ilalabas pa yan. Kaya, hindi nyo nakukuha yung goals nyo. Kasi hindi nyo naman nilalabas yung 100% nyo. Pag sinabi yung 100%, may hiya o walang hiya? Walang hiya. Kapag wala ka ng hiya, 100% din. 100% din. Ibubuhos mo na lahat, bubuhatin mo na eh. Kaya nga, habang may reservation ka, everybody say reservation. Reservation. May reservation ka abroad. May reservation ka ganito. Hindi lalabas yung 100%. Yes. Lalabas lang ang 100% kapag nag-all out ka. Yes. Kaya kaya ba mag-all out tayo sa 3 days pa to? Yes. Ilabas nyo na yung 100% nyo. Kasi sa 3 days na to, marami pa kayo madidirig. Yes. May mga builders pang sasali dyan. May mga consultant ka pang makapajoin dyan. May mga director ka pang makapajoin dyan. May mga executive ka pang makapajoin dyan. 3 days pa. Yes. Kung sa ambulansya, every second counts. 10 seconds delay,
can mean death sa ambulansya. Tama hindi? Tama. 1 minute delay can mean death sa ambulansya. Sa atin, may 3 days ka pa. 3 days. Ang dami mo pa dito mapapajoin. Kung i-apply mo lang yung A, B, C, D, E. Sino dito yung tingin niya? Kaya niya pa ng 4 directs in 3 days. Kami. Tingin nyo, kaya pa ba 4 directs in 3 days? Yes. 4 directs? Challenge. Kung i-apply nyo, ano ba naman yung 4 directs sa builder? Kung gagalingan mo, ano ba naman yung 4 directs sa consultant? Kung gagalingan mo, ano ba naman yung 4 directs sa director? Paano? Hakatawin mo, sasagarin mo. Kaya mo lang naman kasi hindi nasasagad kasi 2 hours ka lang eh, isang araw eh. Kaya mo lang naman hindi nasasagad kasi ginagawa mo lang kung kailan ka convenient. Kung kailan mo lang siya trip gawin. Pero kung talagang umaga pa lang gagawin mo na to, pag hapon, gabi, makakadirect hindi. Makakadirect. Pagdaray. Dito to, makakadirect hindi. Makakadirect. Makakadirect. Ginagawa mo lang kasi siya sa ngayon kung kailan mo feel. Kaya nga, yung tinuturo sa Ascendra, basic networker, ang tinuturo ko, professional networker. Ang tinuturo ko, million ang kikitain natin. Yes. Kaya excited pa kayo sa last 3 days. Yes! Kaya yun guys, focus tayo. Sino dito yung kaya mag-apat pang direct? Sino po, Kayan. sapat pang Kayan. direct? Kaya ibig sabihin, huwag kang papayag, matutulog ka na hindi mo ito ginawa ng fulfill. Ako, ang tekniko natin, hindi ako natutulog kung hindi ako fulfill. Alam mo naman yan eh, yung matutulog ka na, no? Hindi ka naman nag-network talaga. Walang fulfillment. Dapat, ang gagawin mo, matutulog ka, fulfilled ka. Nakakausap ka ng tao, nakapag-training ka, marami kang ginawa, nag-review ka ng videos. Okay nyo? At the end of the day guys, 99% kayo pa rin ang gagawa ng success nyo. Yes. Kami lang po yung 1%. 1%. Kaya ladies and gentlemen, sa 3 days pa to, ni-expect ko at happy ako na makapag 4 directs pa kayo. Because at the end of the day, sa March 31, kayo lang naman din ang magbe-benefit niyan kapag chumeki kayo. Ang usapan natin, mag-checki tayo sa March 31, Tuesday. Ang release nito, Monday next week kasi holiday sa Friday. Yes. So, guys, sa 4 directs sa builder, 3.5 times 4, may income ka pa dyan na 14K plus 2,000 pairing. 16. May 16K ka. Not bad. Not bad yan. Kung mag-check-in kami, may pakita tayo. Hindi na yan masama. Tama hindi? Tama. First check. Si Mentor Juliana nag-first check, magkano yun? 25. Tapos nag-100. Tapos ngayon, magkano na malaman ng account mo? 25, 55, 128, tas ngayon, nasa 70. 70,000 na naman, di ba? Palapakan nyo naman, di ba? Siyempre, wala siya magagawa. Susunod talaga sa akin yan. Araw-araw pa naman kami magkasama. Tama hindi? So, kung siya nga nagawa kong turuan, kumitak ng malaki, kung susunod kayo, anong mangyayari? Ganun Yung din. nangyari sa kanya, mangyayari sa inyo. Tama hindi? Tama. Nagkataon lang siya, wala lang talaga siyang choice. Talagang pagkatabi ko na yan, ginawa mo na ba to? Ginawa mo na ba to? Minsan may inis na yan. Pero ngayon, sino nagbe-benefit? Me. Oo. Sabi niya, so, di ba yun lumaki yung goal? Ang sabi niya, this year, gusto niya ng 300,000 na savings. Di ba ng goal? Sabi niya, excited ako sa 500,000 na savings this year. Oh. Di ba? Sino makikinabang? Siya. Kasi pera niya yun. Hindi ko papakialaman yun. Nakuha niya ko sabihin? Yes. Ang pamipressure ko, hindi naman ako makikinabang. Kayo makikinabang. Yes. Tandaan niyo, may kotse na kami. May bahay na kami. Ang pamipressure ko, it's not for us. It's for you. Yes. Okay? Yes. So yun lang. Thank you very much for your time.